Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi po, Pastor. Amen. Ang bilis ng panahon at Marso na. Welcome po sa Fishers of Men. May bago tayong kasama ngayong gabi, mga kapatid. Pinakilala ko po sa inyo si Kuya Alvin. Welcome po sa Fishers of Men, Kuya Alvin. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat na sumusubaybay po sa Fishers of Men. Magandang gabi din po sa inyo, Pastor and Brother Eddie. Magandang gabi rin, Brother Alvin. Po. Amen. Ang tanong pong sasagutin natin tonight, bakit pinapayagan ang magkaroon ng higit sa isang asawa sa ibang pananampalataya? Yan ang tatalakayin natin sa episode na ito. Ang mga isyong napapanahon, pag-uusapan ang lahat ng katanungan, nasa Biblia ang kasagutan. Dito lang yan sa Fishers of Men! Sa katanungan na ngayong gabi kung bakit sa ibang mga pananampalataya o pangrelihiyon inaalaw sa kanila ang maraming asawa. So, ano ba sa palagay mo doon, Brother Eddie? Sa aking palagay po, nung unang panahon po kasi ng pastor, baka mas marami yung babae kaysa lalaki. Ganun ba? So, tanungin natin yung ating guest ngayong gabi, si Brother Alvin. Opo. Ano kaya sa palagay mo, Brother Alvin? Sa tingin ko po, kasi kanya-kanya rin po kasi ng paniniwala po, di ba? May mga iba-ibang paniniwala, pananampalataya. Sa kanila po siguro, pinapayagan yung ganun. Pero sa atin na mga Kristiyano, hindi po alam sa atin eh. Kasi more on Bible po kasi tayo. Yes. So, ibig mo sabihin, tayo sa mga Kristiyano, hindi sa atin inaalaw ang Opo. mag-asawa ng na marami. mas higit, Higit sa isa. pa. Higit pa po sa Marami, isa. no? Higit pala sa isa, sorry Higit po. po sa isa. Oo. So, ano kaya ang naging basihan nila na itong ibang mga pananampalataya o samahan na sa kanila pwede? Sabi kasi kanina ni Brother Eddie, kasi ang panahon noon, ewan ko lang panahon natin ngayon, mas marami ang babae. So kaya pinapahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa. Pero siguro, bata pa siguro po ako. Wala pa ako nakatuklas sa ngayon na maliban sa narinig ko lang na sa ibang pananampalataya na pwede sila mag-asawa ng higit sa isa. Okay. Open naman ito sa lahat ng mga nakakaalam. Sa mga Muslim, alam na ho ng ilang marami yan eh. Sa kanila ay pinahihintulutan na makapag-asawa ng higit sa isa. Pero may mga kondisyon. Opo. Mukhang alam ni Brother Alvin eh. Sige nga, tanungin natin ating guest. Yung para po sa akin kasi nalalaman ko din sa sa mga kung kaya naman pong buhayin nung lalaki na mayroon siyang dalawang asawa, yun po pinapayagan. Kasi yun parang sa ano ko po sa mga naririnig ko po sa yung mga kapatid din po nating mga Muslim. Hindi naman, mayroon din kasi pong, may nakahalubilo rin po kasi akong Muslim eh. Sa lugar namin sa Bohol, may mga Muslim din po kasi doon. Ay mga negosyante. Yun po, para sa kanila po, kung kaya mong buhayin yung higit sa isang asawa, pwede po, pinahihintulutan. Pinahihintulutan. Opo.
Mm. Eh, paano itong katabi natin si Brother Eddie? Ito, mukhang may kakayahan itong bumuhay ng marami. Joke lang. Hindi naman po kasi Sa atin, hindi Sa atin inaalaw po. yun Kwento lang natin yun. Opo. Pero yun ang katotohanan. Sa mga Muslim talaga po ay kapag kaya mong buhayin, okay, suportahan physically, emotionally, spiritually, financially, at materially, Opo. pinapahintulutan yun sa mga Muslim. Pero sa atin pong mga Kristiyano ay hindi yan inaalaw, lalo na nung sa panahon na ni Kristo, Yes. na mag-asawa ng higit sa isa. Mm. Kasi pwede may magtanong sa atin na, bakit nung panahon nila Haring David, Opo. Solomon, ni Solomon, Abraham. ni Abraham, di ba? Higit sa isa ang kanilang mga napangasawa. Base rin sa aking pagkakabasa, sa panahon ng Old Testament, mas marami kasi ang babae. Kaya ang babae talaga ng panahon na yon ay kumbaga, sunod lang sa mga lalaki, lalo sa mga Hudyo. Kaysa mapasama yung kanilang kalagayan, sumasama na lang sa mga lalaking Hudyo para mapangasawa. Sa panahon nila, dahil sa dami ng babae din, kaya kung mababasa nyo, marami din sa Old Testament yung tinatawag nilang patuto. Yung mga napapahamak na babae. Yung ibig sabihin, napapariwara, Inaalipin na lang. naalipin. Kung natatandaan nyo, di ba, nung na-encounter din ni Jesus si Magdalene, yun din ang kalalagayan niya noon. Sa panahon nung batas noon, kapag gano'n ang babae na nahulihan na, alam na natin yung ibig sabihin, Kasala. babatuhin yun hanggang sa Mamatay. May tanong pa ako, Pastor. Ayan, sige po. Saan po natin mababasa sa Bible yan na dapat isa lang po yung asawa? Yun ang magandang tanong, Brother Eddie. Para may ano po tayo. Sige. Tulungan tayo ni Brother Eddie. Pakibukas mo nga sa aklat po ng unang Timoteo, Kabanata 3, talatang 2. Actually, ito ay patungkol sa mga leader ng church. Pero binanggit dyan ang pagiging isa lang ang asawa. Sabi, kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Yun, okay. Sige. Matino ang pag-iisip. Marunong magpigil sa sarili. Kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Ayun. So, maliwanag, sinabi doon na isa lang ang asawa. Asawa. Amen. Amen. Actually, sa pasimula pa lamang ng paglikha, yung talagang divine plan ng Diyos sa tao noon, nang hindi pa nagkakasala ang tao mula kay Adan at Eva, isa lang talaga ang kapartner dapat. Pumasok lang ang kasalanan. Pastor, yung nabasa ko po dito kasi yung sa akin po, sa salin ano po dito sa akin, ang church leader, yung binasa po nating verse is para po ba sa mga leaders lang yun? O applicable din po sa hindi leader? Applicable yan para sa lahat. Amen. Kaya lang yung nabanggit ni Apostol Pablo kay Timoteo, lalo na kung ikaw ay tagapangasiwa, kasi mapupulaan ka leader ka di ba? Kasi sa kapanahon nila, at maging sa kapanahon natin, may mga tao kasi na kahit Christian, di ba, minsan may kwento na bakit nakapag-asawa pa ng iba, nag-asawa pa ulit ng iba. Pero sa mga manggagawang leader, yon hindi dapat talaga sa kanila yung mag-asawa ng higit sa isa. Kasi kapintasan yun sa kanila. Pwede naman mag-asawa kung wala na yung partner. Yun. Pwede yun. Pwede yun. Pag wala na yung partner. At sabi pa nga ni Apostol Pablo, mas maganda pa nga, maski si Lord, na manatili na lang siyang single. Pas pwede, linawin ko lang ngayon na, hindi ko masyado na gets yung ano. Pwede na ba
pwede ba mag-asawa din ng iba pag namatay na yung partner yung dati? Ibig sabihin nabalo. Apo. O sa babae ang tawag doon? Biyuda. Na Biyuda. biyuda. Pwede naman po. Kasi meron kasing kaisipan marahil, di po ba ang mag-asawa kapag po kinakasal, meron po dong parang bintang sumpa, sumpa. Asag doon, oath, Oath. yung till death do us part pag kinakasal po sa simbahan. At ang sinabi ng salita ng Diyos, ang pinag-isa ng Diyos ay di dapat pag-iwalayin ng tao. Yung till death do us part ay isang seremonya pag ang mag-asawa ay kinakasal. Ayun. Oath nila sa isa't isa yun na dapat hanggang kamatayan hindi sila maghihiwalay. Mm. Merong mga katanungan na paano kung namatay na nga ang isang kapartner mo, hindi na ba pwedeng makapag-asawa ang isa? So, Pastor Alex, Kuya Eddie, Mm. sa ating mga Kristiyano po, anong kaparusahan po ang naghihintay kung yung tao po ay may asawa, pero yung kapartner niya ay hindi pa patay, pero nangangalon niya o nakipagrelasyon sa iba na may asawa o kaya kahit hindi asawa? Sa batas ng lupa, Opo. patukuyin natin, meron siyang pagkakasala. Mm. Opo. Sa harap din ng Diyos, meron din siyang pagkakasala. Yes. Yan. Ngayon, ang batas nagbibigay din ng magpapatawad, pero magdudusa ka. Tinatawag na consequences. Sa harapan ng Diyos, maaaring meron ka ring maranasang consequences, pero may pagpapatawad din ng Diyos. Mm. Ngayon, yung pagpapatawad na bibigay ng Diyos, ikaw na nagkasala ng pangangalo niya, iiwan mo yon. Dapat talikuran mo. So, ngayon po, natutunan ko po ngayon sa usapan natin ngayon, mali po pala talaga ang magkaroon ng higit sa isang asawa, ang isang Kristiyano po. Kahit hindi po siya leader, at mas higit po sa kung leader, sa leader po. So, yung mga may kaparusahan sa dito sa lupa, sa batas ng tao, may kaparusahan po pala yun. Mabigat po pala yung kaparusahan nun. Sa Diyos sa Mas lalo na po sa ating Diyos, spiritual po, mas mabigat. Kaya po, isang magandang aral din po ang natutunan natin ngayon para sa akin po. So, ang ibig mong sabihin, di ka mag-asawa. Marami. Ay, hindi po, mag-asawa. Pero isa lang po. Sa akin din. Pero sa akin na mananampalataya, o kahit sa inyo, kahit hindi kayo mananampalataya, disiplinahin po natin ang ating sarili at turo po sa Panginoon na maging kontento sa mga bagay dito sa mundo. Oo po. Ang sabi po ng Bible sa 1 Corinthians 10:23 na hindi naman na natin nakikita ang Diyos, di ba? Malaya tayo na gawin ang lahat ng kahit ano. Kaya lang, hindi lahat ng gagawin natin ay ikakabuti natin. Mayroon pong ikakapahamak tulad ng nabanggit ni Kuya Alvin kanina na mayroon kapag nagkakamali po tayo, ginagawa natin ang mali, alam na nating mali, mayroon pong kaparusahan ang mga yan, lalo na kilala natin ang Panginoon. So, Amen. So, idaragdag lang natin yung katotohanan mula sa salita ng Diyos doon sa nabanggit niya kaninang katanungan ng ating bisita na si Kuya Alvin. Dahil talaga namang sa batas po ng lupa ay may kaparusahan yung pong nahuling nangalon niya. yes. At
sa harapan din ng Panginoon ay isang kasalanan din. May binanggit po ang ating Panginoong Kristo sa aklat po ng Mateo. Sa Mateo Kabanata 5, talatang siguro simulan po natin ng 27. Ayan. Ito ay turo ni Lord patungkol po sa pangangalo niya o yung diborsyo. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Amen. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang sinumang tumitingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya. Medyo ano to, Pastor? Malalim. Malalim. O, sige, diretso mo, kapatid. Nangalunya sa babaeng iyon sa kanyang puso. Tuloy po. Opo. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Tingnan niyo po, yung turo ni Lord patungkol dun sa usaping pangangalo niya. Ano po? Mas tinaas pa ni Lord yung degree. Dito, tumingin ka pa lang sa babae. O baliktarin natin, maging sa lalaki. Nang may mahalay na pagtingin at pagnanasa, nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Kaya tayo pong mga Kristiyano, dito pa lang, ibinibigay na sa atin ni Lord yung maging sensitibo tayo. Amen. Siyempre, sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo, yung relasyon natin sa Diyos, makakaiwas tayo sa ganung bagay. Lalo na nga kung ito kunin mo, i-grab mo. Sinabi ni Lord, tumingin ka nga lang, nagkakasala ka na ng Kasala na. pangangalo niya. Brother Eddie, pakidugtong mo doon sa verse 31 hanggang 32. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan. Okay, ito mo muna. Yan ay patungkol doon sa batas ni Moises nung araw. Sa Old Testament na Yes. law. So, kasi nung panahon, yun ang inaalaw. Kung ikaw ay makikipaghiwalay, kailangan meron kayong kasunduan. Pero tingnan nun natin ulit yung sinasabi ng Panginoon. Pakituloy, Brother Eddie. Ngunit, Yan. sinasabi ko sa inyo, Ano sabi? kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, Oo. maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sinumang nakipag-asawa sa babaeng hiniwalayan Hiniwalayan. ay magkakasala rin ng pangangalo niya. Okay. Anong pagkaunawa mo dyan, Brother Eddie? Ay, sa akin po. Oh. Sinabi ni Lord, ngunit! Sabi niya. Sa unang panahon, sa batas nila Moises, pinapahintulutan magkahiwalay basta may kasunduan kayo. Maski sa ating kasalukuyang batas, mayroong ganyan. Meron. Paano ang stand natin mga Kristiyano? Dapat ang ating pinaniniwalaan ay strong. Pinaninindigan natin. Ipinagindulot yan ng Panginoon ani Moses dahil nung sinabi ng Panginoon dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita noon. Oo. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang katigasan ng ulo ng tao. Ngayon may sinabi si Lord, ngunit! Sabi niya, basahin mo ulit, Brother Eddie. Sabi ng Panginoon, Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kaniyang asawa maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kaniyang asawa sa pangangalo niya.
kung sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangalo niya. Oh, sige. Example lang, ihalimbawa natin, ilagay natin sa setting na tayo yung sa ganyang kalagayan. Yung ating mga kapartner sa buhay. Sample lang po ito, parang setting na natin pinag-usapan. Nakita natin, may pruweba, may ebidensya. Yes. Diba? Na ang ating kapartner ay Nangalo niya. nangalo niya. Mm. Tanong, nilet go mo yung babae, hinayaan mo na, dahil ayaw nang tumino. Ayaw mo na. Ayun na. Ayaw niya na eh, ayaw mo na rin. Dahil sumama na sa iba. May kalayaan ba kayo mag-asawa pa o hindi? Sa tingin ko, Pastor, magkakasala pa rin tayo. Pag Amen. mag-asawa tayo. Okay. Basta verse 1 Corinthians 7:11. Okay, ano sabi doon, Brother Eddie po? Ayan, sige po. Ngunit kung siya'y hihiwalayan, manatili siyang walang asawa Iyon ang sinasabi ko. o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa at wag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Amen. Yan ang stand ng mga Kristiyano. Amen. Ngayon, kung merong pangyayaring talaga na hindi na binalikan ng asawa niyang babae, Yes. yung asawang lalaki, hayaan natin na ang Diyos ang gumawa at Amen. kumilos sa kanyang buhay. Thank you. Amen? Yes. Kasi kapag nagkaganon, sabi po ng salita ng Diyos kanina na ang Panginoon, lalo pa natin siyang itinutulak sa pagkakasala. At kapag siya ay sumama o yung lalaking sasamahan niya, nagkakasala na. Amen? Yes. Naintindihan natin. Apo. Kaya tayo po sa ating bilang mga mananampalatayang Kristiyano na tinatayuan ng katotohanan. Sinabi ni Apostol Pablo yun, binasa ni Brother Eddie sa 1 Corinthians chapter 7, 11, na kung maaari, manatili na lang siyang walang asawa. Yes. Kaya po tayo sa mga paninindigan natin bilang mga Kristiyano, manatili tayo doon sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa atin, hindi inaalaw, pinapahintulutan na mag-asawa ng higit pa sa isa. Isa lang. Yes. Amen? Amen. Kaya para po sa amin na mga mananampalatayang Kristiyano sa Fishers of Men, hindi po inaalaw sa amin ang mag-asawa ng higit pa sa isa. At ang aming tinatayuan ay yung sinabi po ng salita ng Diyos na dapat isa lang ang asawa. Amen. Amen. May tanong po tayo mula kay Sis Ridelin Monterola. Yung tanong niya po is, kasalanan po ba ang hiwalayan ang isang asawang abusado at nananakit? Tingin ko, hindi naman siya nagkakasala dahil may mga bagay na kailangan lang niyang iwasan. Kasi nananakit na, ginugulpi na siya eh. Wala naman akong nakikitang pag umalis siya ay nagkakasala siya. Siguro ang gawin ng babae, kung siya Kristiyano, mananampalataya, idulog niya't ilapit sa Panginoon yung kalagayan niya. Mahirap yung ganung sitwasyon eh. Pero siguro, ang gagawin niya, space muna. Pwede siyang umuwi muna sa kanyang mga magulang. At magkaroon muna ng pag-iwas kasi biro mo, ginugulpi ka na eh. Eh maski sa batas ng lupa, kapag ang babae ay ginugulpi, merong pataw na kaparusahan yun eh.
Pero lilinawin ko lang, Pas. Yung asawang abusado at nananakit pwedeng iwasan o hiwalayan kung hindi magbago. Pero hindi pa rin ibig sabihin na pwede nang mag-asawa ng iba. Tama po ba? Hindi ka pa rin pwede mag-asawa ng iba kasi masisira yung ating stand eh. Mananatili ka pa rin single. Ngayon, doon sa hihiwalayan mo na, huwag mo munang hiwalayan. Okay? Ang sinasabi ko kanina sa inyo, space muna. Pwede sigurong iwasan mo muna yung asawang lalaki o ang babae. May babae kasi rin nananakit eh. Meron din po. Di ba? Doon ka muna sa mga magulang mo kung saan ka pwedeng magpalipas muna ng panahon. At ipag-pray mo kay Lord na magbago mo na ng totoo yung asawang lalaki. Pag hindi pa rin nagbago, isumbong mo na sa batas. Meron naman po tayong batas ng lupa na pwede magpataw ng parusa sa mga lalaking nananakit sa kanilang asawang babae. Meron po yung batas. Pero hindi nangangahulugan na dahil yung asawa mo ay pinarusahan ng batas, di ba? Dahil sa ginagawa sa iyo, malaya ka nang uli mag-asawa ng iba. Hindi. Antayin mo na ang asawa mo ay magbagong buhay. Pero kung nakakilala siguro sa Panginoon tong dalawa na to, pas bihira mangyari yung mga ganong kaso sa mga sa pamilya, yung magkasakitan. Kung ang Nandun yung pag-uunawaan sa isa't isa eh. kung mayroong Kristiyano sa mag-asawa at malalim na Kristiyano na. Pero pag medyo mababaw pa, maaaring nahatak sila pareho sa hindi tama. Kaya yung binasa mo kanina doon sa 1 Corinthians chapter 7, doon sa verse 11, 7-11. Yes. Sinasabi nung salita ng Diyos doon na huwag mo pa rin hihiwalayan. Huwag mo pa rin hiwalayan. Maliwanag po yun. May nagtanong doon kanina kung kasalanan ba ang hiwalayan? Maghiwalay? Magkakasala lang kung siya ay mag-aasawa ng iba. Pero sa tingin ko, kung lalayo siya para iwasan yung pananakit, hindi siya nagkakasala. Tama. Yan ang aking pagkakaalam. At maging doon sa salita ng Diyos. Sa encouragement ko po sa magpamilya ng mga ganong klaseng kaso na mag-aaway o magsasakitan sa mga viewer namin, walang iba po dapat gawin kundi lumapit sa Panginoon, at ang susi ng lahat ng yan ay pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kung tayo po ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, kaya nangyayari ang mga bagay na yan, lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng pag-uunawa. Kaya marami pong salamat po sa inyo mga viewer. Wala pong iba tayong lapitan kundi ang Diyos, ating buhay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, tapat at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Patuloy niyo po kami Panginoon na pangunahan at gabayan. Patnubayan niyo po kami Panginoon ang bawat isa. Salamat Panginoon sa aming topic na bigyan ng emphasize Panginoon, at siya nga Panginoon na patuloy mo kaming bigyan ng lakas Panginoon at pag-uunawa upang ang natin ito ay mas lalo pa namin maunawaan at bigyan kami ng malalim na kaisipan Panginoon.
Salamat po muli, O Diyos. Lord, ito ang dalangin sa pangalan po tumalos ka si Jesus. Amen. Amen. Dito ang mga isyong napapanahon, pinag-uusapan. Ang lahat ng katanungan, nasa Biblia ang kasagutan. Hanggang sa susunod na Lunes, alas 8 po ng gabi, via Facebook and YouTube premiere, dito lang sa Fishers of Men!